nahiya ang isang batang lalaki at pinalabas sa isang tindahan ng mga laruan dahil sa maitim na kulay ng kanyang balat. Ngunit nang malaman nila kung sino ang batang ito, ay talaga namang bumaliktad ang mundo nila. Si Ethan at ang kanyang pamilya ay dumating sa airport ng isang malaking syudad kung saan gugugol sila dito ng 10 araw para makapagbakasyon at talaga namang excited na silang mabisita ang iba't ibang mga pasyalan, restaurant at mga sikat na lugar na pwede nilang puntahan. Gusto na nilang malaman ang lahat ng pwede nilang makita sa syudad. Ang lalaking si Ethan ay isang makapangyarihang businessman at meron siyang isang toy business. Sa kabila ng katotohanan na sobrang yaman na ni Ethan, ang milyonaryo ay nagmula sa isang hamak na pamilya lamang na nakatira sa isang kanayunan. Dahil nga sa katotohanan na may lahing Aprikano si Ethan at mahirap lamang, marami siyang dinanas na pangungutya simula noong bata pa lamang siya. Pero hindi ito naging hadlang para tumigil na siya sa pagpapalago ng mga ginagawa niya at pagiging matagumpay na businessman. Bilang isang bata, talaga namang napakarami niyang kahanga-hangang katangian bukod pa sa kanyang pagiging matalino. Tinuruan niya nga ang kanyang sarili ng lahat ng mga bagay na kinakailangan niya na pwede niyang magamit upang makapagtrabaho at makatulong sa kanilang bahay. Nang tumungtong na siya sa 20 taong gulang, nakakuha siya ng trabaho bilang isang attendant sa isang toy store. At doon, nagsimula niyang napagtanto kung papaanong ang mga simpleng laruan at bagay na ito ay pwedeng makapagdulot ng kasiyahan sa mukha ng mga bata. Dahil hindi naman may pagkakaila na napakahirap ng pinagdaanan ng pagkabata ni Ethan. Kaya naman naisip ni Ethan na gumawa ng isang proyekto para sa isang panibagong laruan na agad niya namang pinakita sa kanyang boss noon na isang napakabuting lalaki. Ang boss niyang ito ang tumulong sa kanya para ma-develop pa ni Ethan ang nakikita niyang idea sa mga laruan. Gusto kasi ni Ethan na gumawa ng isang laruan na makapagbibigay ng kasiyahan sa bawat mga batang makakakita nito. Gumawa siya ng isang laruang aso na nakapaglalakad ng sarili lamang nito at hindi niya inaasahan na magiging bestseller ito sa kanilang toy store. Kaya naman, nagsimula pa siyang gumawa ng iba't iba pang mga idea at iba't ibang mga laruan na pwede niyang maibenta. At doon nga niya nagawa na magsimula ng sarili niyang tindahan ng mga laruan. Hindi rin nagtagal, ang tindahan niya na ito ay naging isa sa pinakatanyag na franchise ng tindahan ng mga laruan sa kanilang bansa. Hanggang sa umabot na nga na ang batang si Ethan na nagmula lamang sa kahirapan ay tuluyan ng naging milyonaryo. Ang milyonaryong si Ethan ay merong 10 taong gulang na anak na lalaki na si Michael, na katulad ng kanyang tatay, isa ring matalinong bata at mapagkumbabang tao, katulad ng tinuturo sa kanya lagi ni Ethan kung paano niya papahalagahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng katotohanan na bata pa lamang si Michael, katulad ng tatay niya, marami ring nangungutya sa kulay ng kanyang balat dahil nag-aaral siya sa isang mamahaling paaralan at karamihan sa mga estudyante dito ay mapuputi ang mga balat. Kahit nga mga kaklase niya ay pinandidirihan siya na kung saan ay lagi nilang inaasar ang kaawa-awang bata. Ngunit natutunan naman ni Michael kung paano niya ito iindahin. Kaya naman tinatrato niya na lamang ang lahat ng makakasalumuhan niyang tao ng maayos dahil ang kanyang tatay at ang kanyang nanay na si Sarah na isa ring Afrikanang babae ay lagi siyang inaabisuhan at kinakausap ng mga seryosong bagay. Ang batang si Michael ay masiyahing bata at sobra ding daming idea ang pumapasok sa kanyang isipan. Katulad ng kanyang tatay, gusto niya rin na maging isang tanyag na inventor. Kaya naman, lagi siyang nagdodrawing ng mga naiisip niya sa kanyang notebook. At ngayon nga na nasa kaligitnaan sila ng pamamasyal ng kanyang pamilya, sobrang saya ng magnanay na si Sarah at Michael dahil sobrang busy ni Ethan bilang isang businessman. At ang pamamasyal nilang ito sa malaking syudad ay matagal na nilang pinagplanuhan. Naglakad ang tatlo sa palibot ng syudad. Pumunta sa iba't ibang mga waterfalls, bumisita sa mga tourist spot at binisita rin ang napakaraming mga restaurant. Hanggang isang araw nga, gumising ulit sila ng maaga na kung saan ay bumisita na sila sa mga lugar na pinaplano nilang puntahan noong araw na iyon. Pumunta sila sa zoo, sa aquarium at talaga namang nag-enjoy silang tatlo. Pero nung matapos na ang paglalakad nila sa umagang iyon, tinanong ni Michael ang kanyang mga magulang kung pwede ba sila pumunta sa parke. Nang makarating ang buong pamilya nila sa may playground,
ay puno ng kasiyahan na tumakbo sa palibot ng parke ang batang si Michael. Sinamahan niya ang ilang mga bata na naglalaro sa araw na iyon at ang buong umaga niya ay ginugol niya lamang sa paglalaro. Umakyat siya sa mga puno, nagpunta sa mga slide at nakipaglaro ng hide and seek. Gumawa nga din siya ng kastilyo sa maliit na buhangin na nakadisplay sa parke. Nang mapagod na siya, kinuha ng batang lalaki ang kanyang sketchbook at nagsimula ng mag-drawing ng ilang mga laruan na gusto niyang buuin, katulad na lamang ng isang napakalaking slide. Talaga namang isang malaking inspirasyon para kay Michael ang kanyang tatay, kaya naman gusto niya ring maging inventor ng mga laruan. Nang malapit na ang tanghalian, si Ethan at Sarah ay tinawag na ang kanilang anak dahil meron silang reservation para sa isang steakhouse na kung saan ay dito sila maghahapunan. Ngunit nang makita nila ang sitwasyon ng batang si Michael, hindi nila maiwasan na matawa at nagsalita ang businessman na si Ethan. "Ano nangyari sa'yo, anak? Ang dumi mo na. Pero mukhang sobrang nag-enjoy ka. Tama ba?" Masayang pagtatanong ni Ethan sa kanyang anak. "Opo, Papa. Sobrang saya po dito. Nakita niyo po ba ako kanina? Nag-i-slide po ako pababa. Nakita niyo kung gaano po ako kabilis na bumagsak mula sa taas? Di ba, Papa? Nakita niyo?" Masayang pagtatanong naman ng batang si Michael. "Oo, anak. Nakita ko. Ang bilis mo ngang bumagsak sa lupa eh. Masaya kami ng nanay mo at sobrang na-enjoy mo to, anak." Sagot naman ng tatay na si Ethan habang dahan-dahan na tinatapik ang damit ng kanyang anak upang kahit papaano ay matanggal ang mga alikabok na napunta dito. "Tapos tignan nyo to, Papa. Nagdisenyo rin po ako ng sarili kong slide. Tignan nyo. Ito po yung gagawin ko kapag lumaki na po ako. Isang napakalaking slide." Wika ng bata habang pinapakita ang kanyang drawing. Muli namang napuno ng ngiti ang mukha ng tatay niya at nagsalita. "Wow! Napakalaki niyan, anak ah. Sigurado ako na pag nagawa mo yan, magandang tignan yan, Michael. Nakaka-proud ka naman." Wika nito bilang pagpapalakas ng kalooban ni Michael. Sobrang dumi na nga ng kasuotan ni Michael at hindi naman pwedeng ito ang suotin niya dahil kakain na sila ng tanghalian, lalo na ang hotel nila ay nasa kabilang bahagi pa ng syudad. Kaya naman, nag-isip muna ang mga magulang niya kung ano ang pwede nilang gawin. At doon ay napagtanto ni Sarah na pwede naman silang pumunta muna sa mall na nadaanan nila kani-kanina lamang. Nagkataon din naman na mayroong franchise store sila Ethan sa mall na iyon. Lahat kasi ng mga toy store ni Ethan ay mayroong mga espasyo na nakareserve para sa kanilang mga empleyado na kung saan ay pwede nila itong gamitin bilang bathroom o makapag-shower at para na rin makapagpalit ng kasuotan. Kaya naman, ito na nga ang ginawa ng tatlo. Nang makarating sila sa mall, halos nakikita na nga kaagad nila ang franchise store ni Ethan. Hindi kalayuan sa kanilang pwesto, pero napagdesisyonan muna ng mag-asawang si Ethan at Sarah na pumunta muna sa bilihan ng mga damit para bumili ng bagong mga damit para sa kanilang anak. "Pero Mama, pwede na po ba akong mauna? Gusto ko po kasing makita talaga yung tindahan ng laruan na yun eh." Pagmamakaawa ni Michael na talaga namang mahal na mahal ang tindahan ng mga laruan na itinayo ng kanyang tatay na si Ethan. At bilang bata ay ito ang paborito niyang gawin dahil hindi pa nga siya nakakapunta sa nasabing tindahan. Kung sakali, ito ang kauna-unahang pagkakataon. "O sige anak, pero mag-ingat ka ha at hintayin mo kami doon, okay ba?" Saad naman ni Sarah. "Okay Mama," sagot naman ni Michael habang mabilis na tumatakbo sa mall na halos patalon-talon pa na punong-puno ng kasiyahan. Nang makarating na siya sa tindahan, ay sinalubong kaagad siya ng mapagmatang tingin ng mga tao na para bang pinagtatawanan ng kanyang itsura. May ilan pa nga sa kanila ang nagbubulungan at dinuduro siya. Obvious naman na hindi sila komportable sa presensya ng isang maduming batang lalaki na katulad ni Michael. Nang makarating siya sa mismong tindahan ng kanyang tatay na si Ethan, agad siyang pumasok dito at tumingin sa ilang mga laruan. Sobrang saya niya nang makita kung gaano kalaki ang establishmentong ito. Kaya naman, agad siyang kumuha ng ilang mga laruan. Kumuha siya ng isang cart na sobrang mamahalin. At pagkatapos, nang makita siya ng isa sa mga empleyado, inakala nila na nagnanakaw ang batang lalaki na ito. Kaya naman agad na tumakbo ang empleyado papunta sa opisina ng manager nila at tinawag ito. "Boss, sa tingin ko kailangan mo ito makita. Meron kasi sa labas na
maduming batang lalaki na kung ano-anong ginagawa sa mga laruan. Pagsusumbong ng empleyado. Tumaas naman ang kilay ng boss niya. Bakit hindi mo papaalisin? Ganyan ka ba katanga? Saad ng manager na nagangalang Igor. Halata sa kanya ang pagkairita. Si Igor ay may mapaklang pag-uugali at talaga namang hindi niya gusto ang trabaho niya bilang isang manager ng isang tindahan ng mga laruan. Wala rin naman sa mga katrabaho niyang may gusto sa kanya. Napakabastos niya kasi sa lahat ng mga empleyado, pero sinusunod pa rin naman siya nito dahil sigurado sila na tatanggalin sila ni Igor kapag nakagawa sila ng kahit konting pagkakamali lamang. Kaya naman nagpatuloy na sa pagsasalita ang empleyado. Kasi boss, hindi ko naman alam kung magnanakaw talaga siya ng mga laruan, kaya tinitignan ko na lang kung ano ang gagawin niya. Sa tingin ko, inakala ko na mas okay kung sasabihin ko muna to sa'yo. Pangangatwira ng empleyado. Ganon. So gusto mo ako yung pumunta doon at gawin yung trabaho mo, ganun ba? Tanga ka ba? Bakit pa kita binabayaran? Kung gusto mong ako lang din naman yung gagawa ng trabaho mo. Masakit na pananalita ni Igor habang tumatayo ito mula sa kanyang kinauupuan. Dumiretso ito sa bata at nang makita niya ang batang si Michael, sobra siyang nagalit. Napagtanto niya na isa itong mahirap at maraming batang lalaki at agad niyang inisip na baka nga ninanakaw ng batang lalaki na ito ang mamahaling cart na kanilang binebenta. Hoy bata, akin na nga yung laruan na hawak mo. Hindi mo yan pwedeng nakawid. Wika niya sabay kuha ng cart mula sa kamay ni Michael. Pwersahan niya itong ginawa. Sobrang natakot ang batang lalaki at sinubukan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi sir, hindi po ako magnanakaw. Pero bago pa siya makapagpatuloy, ang walang kaalam-alam na manager na ang batang lalaki pa lang ito ay anak ng may-ari ng kanilang tindahan ay agad na hinawakan si Michael at kinaladkad palabas ng tindahan. Umalis ka na dito bata, kadiri ka. Ayaw na kitang makita dito ulit. Naintindihan mo? Gayunpaman, isa sa mga store attendant na nagngangalang Camille na nasa 25 taong gulang ay nakita ang buong sitwasyon na ito at iniisip niya na sobra naman ang ginawa ng kanilang manager kaya naman tumakbo ito para tulungan ng bata. Kinuha niya ang batang lalaki mula sa mahigpit na pagkakahawak ng manager at nagsalita. Boss, hindi mo po dapat ginagawa yan. Bakit niyo po pinapaalis siya sa tindahan? Dahil hindi siya malinis at hindi nakasuot ng tamang pananamit. Pag-aalalang wika ni Camille. Sobrang nagalit ang manager sa babae at sumigaw. Anong ibig mo sabihin Hindi mo susundin yung mga utos ko, Camille? Alam mo naman siguro na kapag ginawa mo yan, pwede kang mawalan ng trabaho, tama? Alam ko naman po sir, pero ang sinasabi ko po, tindahan naman po kasi ito ng mga laruan at bata lang naman po siya. Sagot naman ng babae. Lahat talaga kayo dito, tanga-tanga. Tingnan mo ang itsura ng batang yan. Tingin mo kaya niyang bumili kahit isang laruan dito? Tanga ka talaga no? Wika ng manager na si Igor na halatang sobra nang nawawala ng pasensya at nagsalita ang batang lalaki habang pinapakita ang kanyang notebook. Pero sir, hindi naman po talaga ako nagnanakaw Mahilig lang po akong mag-drawing ng mga laruan, tignan niyo po. Wika nito. Tumahimik ka nga! Sigaw naman ng naiiritang manager. Pero sahang kinuha ni Igor ang sketchbook ng bata sa kamay nito at tumawag ng security guard. Hinagis nila palabas ng tindahan ng bata at habang pinupunit ni Igor ang sketchbook ni Michael ay kinukutsa niya pa ito. Tignan mo bata, ganito ang ginagawa sa mga basura, naintindihan mo? Wika niya habang pinapakita sa harapan ni Michael ang pagpunit ng sketchbook nito. Wag! Tigilan niyo po yan! Ibalik niyo po sa akin yan! Pagmamakaawang sigaw ng bata habang sinusubukan na pulutin ng mga pira-pirasong sketchbook niya na pinapunit ni Igor. Pagkatapos ay tinulak ng security guard ng tindahan ang kaawa-awang bata na nagdulot para lumagapak ito sa sahig. At pagkatapos, ang bastos na manager ay hinagi sa bata kung ano na lamang ang natitira sa sketchbook na kanyang sinira. At sa hindi mabilang na pagkakataon ay pinalayas niya muli ang batang lalaki. Wag ka nang babalik sa tindahan ko At ikaw naman Camille, bumalik ka na sa trabaho mo. Kung hindi, sesasantihin kita ngayong araw din. Habang ang babaeng si Camille naman na sobra nang nanggagaliiti sa ginagawa ng kanyang manager
ay tinitigan nito ng masama at tumakbo papunta sa bata na ngayon ay halos gumagapang na nga lamang sa sahig na sinisimulang kolektahin ang pira-pirasong mga papel na pinunit ni Igor. Nang hingi siya ng dispensa sa bata ng ilang beses. Pasensya ka na talaga, be. Bastos talaga yung boss namin eh. Huwag ka nang umiyak. Ngunit, hindi na nga maiwasan ni Michael ang durog niyang puso. Patuloy siya sa pag-iyak habang pinupulot ang mga pira-pirasong papel. Tinulungan ni Camille ang bata na pulutin ng mga ito at niyakap siya habang nakatingin sa kanilang manager. Biglang nagsalita si Camille. Galit na galit. Tapos na ako dito. Ayoko na dito. I quit. Hindi na ulit ako magtatrabaho sa ganitong uri ng lugar na tinatrato yung mga may hirap at inosenteng bata katulad nito. Ang sasama ninyo. E di maganda. Huwag ka nang bumalik dito. Sa tingin mo ba kailangan namin ng empleyadong katulad mo? Walang-wala ka namang maibubugay. Saad ng manager na sobra pa rin naiirita. Habang si Camille naman ay nagpatuloy sa pag-aasikaso sa bata. Pinagpagan niya ang damit ng bata at nagsalita. Nandito pa yung mga magulang mo? Opo, nandito po sila. Naiiyak na wika ng bata. Okay sige, hahanapin natin sila ha. Saad naman ng babae sa pinakakalmadong pamamaraan habang sinusubukan na punasan ng mga luha ng bata. Bumalik si Camille sa loob ng tindahan para kunin na ang kanyang mga gamit sa counter. At pagkatapos ay biglang tumakbo si Michael, umiiyak at dumiretso sa kanyang mga magulang na noong mapagkakataon na ito ay palabas pa lamang mula sa pamimili nila ng mga damit sa tindahan. At nang makita nga nila ang bata, mabilis nila itong niyakap. Naibagsak nila ang kanilang mga pinamili at nagsimulang tanungin kung ano nangyari. Anak, ano nangyari? May problema ba? Agad na tanong ng tatay. Bakit ka umiiyak, mahal? Saad naman ng nanay niya, habang ang bata naman ay talagang sobrang nasisiraan ng kalooban. At kahit papatuloy ang pagtulo ng mga luha niya sa kanyang muka, pinaliwanag ni Michael ang lahat ng nangyari. Halos manigas sa gulat ang babaeng si Sarah nang malaman niya kung paano tinrato ang kanyang anak. Kaya naman gusto niya kagad pumunta sa tindahan ng mga laruan at sisantihin ang walang modong manager na iyon. Ngunit biglang nagsalita si Ethan. Huwag ka munang gumawa ng kahit na anong aksyon. Saad ng lalaki. May naisip akong gawin. Mas maganda at mas effective to. Tuturuan ko ng leksyon yung manager na yun. Isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Naintindihan mo? Wika ni Michael at sinabi kay Sarah at sa kanyang anak ang kanyang pinaplano. Kaya naman maya-maya ay pumunta sa tindahan ng laruan ng mag-isa si Ethan. At sa kabila ng katotohanan na ang milyonaryong si Ethan ay isang gwapong lalaki, matipuno, magandang pangangatawan at may magandang kasuotan na mayroon pa ngang imported na perfume na maaamoy mo sa kahit na anong sulok ng tindahan. Pero dahil sa may itim na kulay ng balat niya, agad siyang tinignan ng masama ng manager na si Igor. Nandito ba yung manager ng tindahan na to? Tanong ni Ethan habang papalapit ng papalapit sa manager. Tinignan siya ni Igor mula sa kanyang ulo hanggang paa at ang ekspresyon ng mukha niya ay para bang hindi siya interesado. Agad siyang sumagot. Good afternoon, sir. Ano po bang gusto niyo? Wika niya na pinaparamdam niya na wala siyang pakialam sa presensya ng lalaking si Ethan. So, my name is Ethan Marcus. At ako ang nagmamay-ari ng tindahan nito. Pagkatapos ay pinakita niya ang kanyang ID at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pumupunta ako sa bawat mga franchise ko dito sa syudad. Nang sa gayon, malaman ko at makilala ko ang mga establishmento kung saan nakatatag yung tindahan ko. Nanlaki ang mga mata ni Igor at talaga namang nawalan siya ng boses para makapagsalita. Biglang bumaliktad ang mundo niya at naging mas maayos ang pagtrato niya kay Ethan. Sinubukan niyang maging napakabait hanggat maaari at para bang naging isang maamo siyang tupa sa harap ng may-ari ng tindahan. Ay, ganun po ba sir? This way sir, sundan niyo lang po ako. Nagsimula siya habang pinapakita sa milyonaryo ang kabuuan ng kanilang tindahan. I'm the store manager po at ang pangalan ko po ay Igor. Hindi po namin inaakala na makakapunta po kayo dito. Pasensya na po kayo at hindi namin napaghandaan. Maging ang tono ng boses niya ay nag-iba na rin.
Wag kang mag-alala, Igor. Gusto ko lang naman siguraduhin na maayos ang kalagayan ng mga tindahan. Sagot naman ng mayaman na si Ethan. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok si Michael papasok sa loob ng tindahan. At katulad kanina ay sinubukan na naman ng manager na paalisin siya at itaboy. Huy! Di ba sinabi ko sa iyo na huwag ka nang babalik dito? Wika ng manager at binalik ang atensyon sa businessman na si Ethan. Nagsalita siya. Pasensya na po kayo, sir. Kanina po kasi kami ginugulo ng batang yan eh. Nahuli po siya kanina na ninakaw yung isa sa mga laruan dito. Maya-maya pa ay lumangon si Ethan sa batang si Michael at tinanong ito habang nagpapanggap na hindi niya kilala ang bata. Bata, totoo ba may ninakaw ka daw kanina? Saad niya. Sir? Wala naman po. Sagot naman ng bata. Tinitignan ko lang naman po yung isa sa mga cart. Dagdag pa nito. Ang kanyang mga sinasabi ay ang eksaktong salita na sinabi ni Ethan na sabihin niya. O yun naman pala. Wika ni Ethan sabay tingin sa manager. Kung gano'n naman pala, edi tratuhin niyo yung bata. So paano mo ako tinatrato ngayon? Nagulumihanan si Igor sa sinabi ni Ethan at ilang mga sandaling hindi siya nakapagsalita. Pero boss, malinaw naman, tignan niyo naman yung bata. Halata naman na wala siyang pera para makabili ng kahit na anong laruan dito, hindi ba? Ang ibig mong sabihin, Igor, na yung magandang customer service niyo ay para lang sa mga batang may maaayos na kasuotan. Ayoko nun. Dahil dito sa tindahan ko, ayoko ng kahit na anong uri ng diskriminasyon. Lahat ng mga customer dapat tinatrato ng tama. Kahit na ano pa yung kulay ng balat nila, ano pa yung pananamit nila, o kahit mukhang hindi nila kayang bumili ni isang laruan sa loob ng tindahan. Naintindihan mo? Ngayon, pagsilbihan mo yung bata. Pag-uutos ng milyonaryo sa manager. Pinag-uutos niya rin ang lahat ng mga empleyado na makinig sa kanya. Nang upang sa gayon ay alam nila kung papaano tatratuhin ang lahat ng mga taong pumapasok sa kanilang tindahan. Maya-maya pa, si Camille na isang store attendant kanina na tumulong kay Michael ay napatigil at pinanood ang buong eksena. Masaya siya na makita na pinapagalitan ang napakabastos niyang manager at wala itong kamalay-malay sa mga susunod na mangyayari. Sobrang napahiya ang manager na si Igor, ngunit ginawa niya pa rin naman ang pinag-utos sa kanya ng kanyang boss. Ipinakita niya sa batang si Michael ang mga shelf ng mga laruan habang nire-recommenda niya ang lahat ng mga available na laruan sa araw na iyon. Pagkatapos, muli na namang pinili ni Michael ang kaparehang cart na kinuha niya kanina. Dito ay nagalit si Igor dahil bagong release lamang ang laruan na ito. Sa makatuwid, sobrang mahal nito. Pero sinubukan niya pa rin naman na kontrolin ang kanyang sarili at tinanong ang mayamang lalaki na si Ethan. Sir, ano pong gagawin natin dito? Yung laruan na hawak niya, nagkakahalaga po yan ng mahigit sa 18,000. Sigurado naman po na hindi kakayanin ng batang yan na makabili ng ganyang klaseng laruan. Gusto niyo po bang ibigay na lang yung laruan na yan sa bata bilang regalo? Pagtatanong niya. Alam mo, Igor, hindi ko kailangan ibigay sa kanya yan. Kasi lahat ng nakikita niya dito ay pagmamay-ari niya. Sagot ni Ethan. Sobrang nagulumihan na ng manager. Hindi ko po naiintindihan, sir. Hindi mo maintindihan? Yung batang yan, siyang nag-iisang anak ko si Michael. At kanina lang, tinrato niyo siyang parang basura. Dahil saan? Dahil sa kulay ng balat niya? O dahil sa suot niyang damit? Wika ng businessman habang nanggagalaiting nakatitig sa mga mata ng manager. Lahat ng mga empleyado sa loob ng tindahan ay hindi makapagsalita. Habang ang manager naman ay paunti-unting napatras hanggang sumubsob na nga siya sa isa sa mga shelf na kanilang tinitinda. Hindi siya makapaniwala at nagsimula siyang manghingi ng patawad. Boss, hindi ko alam. Yung batang yan. Paano ko malalaman na anak mo siya? At sa mga pagkakataon na ito ay pumasok na rin si Sarah sa loob ng tindahan at sinabi ang lahat ng masasakit na mga salita na dapat marinig ng aroganteng manager. Ako ang nanay ng batang inalapista mo kanina. Napakabuting bata niyan. Hindi ko matanggap na may mga ganyang klaseng taong katulad mo. Natratratuhin yung anak ko dahil, maitim yung kulay ng balat niya. Mas maitim kaysa sa mga kutis ninyo.
Kadiri ka, Igor. At kailangan mong matutunan kung paano ang tamang pagtrato sa ibang mga tao. Kasi talaga namang wala nang masasakit pa sa isang ina na makita ang umiiyak yung kanilang anak dahil sa nakakadiring mga tao na katulad mo. Hinayupak ka. Hindi mo man lang ba kayang magpakita ng kahit katiting na respeto sa ibang tao? E di kung ganun, lumabas ka na sa tindahan namin ngayon din. Tanggal ka na. Nanlaki ang mga mata ni Igor at lumuhod siya sa harapan ni Sarah at ng asawa nitong si Ethan. Nagmakaawa ito na wag siyang tanggalin. Ngunit ang businessman ay binigyan lamang siya ng malamig na titig at nagsalita. Tandahan mo, Igor. Ayaw na ayaw ka nang makita yung pagmumukha mo sa loob ng tindahan ko ulit. Naintindihan mo? Kaya tumayo ka na ngayon at umalis. Magpasalamat ka na lang sa amin at hindi ka namin na-report sa polis para sa pag-aalipostang ginawa mo sa anak namin. Sana nga lamang talaga ay magsilbing leksyon to sa'yo. Na sana mas gumanda yung pag-uugali mo. Kaya sige na, umalis ka na dito. Ngayon nga ay wala ng ekspresyon sa muka ang dating manager ng tindahan. Tumayo na lamang siya mula sa kanyang kahiyan at tuluyan ng umalis habang napupuno ng pagsisisi ang kanyang kalooban. Pinatanggal din ni Ethan ang iba pang mga employee at security guard na naroroon sa araw na iyon. Lahat sila ay nagmakaawa na ikonsidera ni Ethan ang kanyang naging desisyon. Ngunit hindi papayagan ni Ethan at papalagpasin na lamang ang ganitong pang-aapak ng tao na ginawa nila. Lalong-lalo na at sarili niya pang anak ang naging biktima. Kaya naman, umalis din ang dalawa sa mga empleyado na ito na sobrang punong-puno ng kahihiyan. Maya-maya pa ay nakita ni Michael sa loob ng tindahan si Camille na ngayon ay papalabas na sana para tuluyan ding umalis dahil tuluyan na rin siyang nag-resign sa trabaho niya. Kaya naman sumigaw si Michael sa kanyang tatay. Papa, yung babae na po yun, yung mabait na babae sa likod. Siya po yung tumulong sa akin kanina. Kaya naman nilapitan ng mga magulang ni Ethan ng babaeng si Camille na kung sana'y bongga lang naman silang binati nito na medyo nahihiya na rin. Lalong-lalo na at nakita niya kung anong nangyari sa dati niyang manager na si Igor at sa iba pang mga empleyado sa tindahan. Camille, maraming salamat ha dahil dinepensahan mo yung anak naming si Michael. Paunang wika ni Ethan. Napakabait mo na handa mong isugal yung trabaho mo para depensahan yung mga inaapi. Nakikita namin na isa kang tao na punong-puno ng kabutihan sa iyong puso. Pero, Camille, hindi ka aalis sa tindahan na to. Ngayon, ikaw na ang panibagong manager ng lugar na to. Saad pa ni Ethan. Halos manigas naman sa gulat si Camille sa kanyang narinig at pagkatapos ay wala siyang tigil na pinasalamatan ng kanyang mga boss. Ngayon nga ay mas makakatanggap na ng mas malaking sahod ang babae. Bukod pa doon ay naging malapit din siya sa pamilya nila Ethan. At dahil naresolba naman na ang lahat ng mga problema, umalis ang mag-asawang si Ethan at Sarah kasama ang kanilang anak na si Michael ng masaya. Hindi nga naglaon, naglabas na naman ang bagong disenyo ng laruan ang milyonaryong si Ethan. Na ngayon, ang laruan naman na ito ay dinisenyo ng sarili niyang anak na si Michael. Isa itong model ng remote control car at talaga namang naging malaking tagumpay ito. Pero dahil na nga rin sa naranasan ni Michael, nagpatuloy sila sa pagbisita ng ilan nilang mga tindahan sa bansa upang sa gayon ay makahanap sila ng mas maganda at mas maayos na tao na pwedeng maglingkod sa tindahan at tumrato ng tama sa mga tao at customer ng pantay-pantay at puno ng respeto. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.